sina Sen Kiko at Bam, paisa-isa lang yung mga nasa majority noon o mga bagong papasok o pabalik. And, ngayon mag-isa na lang siya. Nasa Kaya I heard na mag-isa na lang siya. Kahit anong pilit mong pagtakpa ng iyong sarili para lang sa mata ng taong bayan, ikaw ay malinis. Hindi mo talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Dating Senate President Juan Miguel Zubiri, tila tahasang binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa publiko. Di umano'y tinatagong baho at lihim ni Senator Risa Hontiveros, binasag na sa publiko. Ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos lumantad at bumaliktad si alias Rene, ang di umano'y fake witness ni Senator Risa Hontiveros sa mundo ng social media, ay tila nakaramdam ng pagkaawa ang dating Senate President na si Juan Miguel Zubiri kay Risa Hontiveros dahil nga mag-isa na lamang raw ito sa kanyang mga binabalak. Ani ay kampanya siya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang block, yung independent block. Ngayon, mag-isa na lang siya. Ito ang matinding buwelta at pahayag ni Juan Miguel Zubiri kay Senator Risa Hontiveros. Dagdag pa nito, ay welcome naman raw si Senator Risa Hontiveros na sumapi o sumanib sa kanilang alyado. Pero kilala ng taong bayan si Risa Hontiveros, maprinsipyo kuno. Masyadong mataas ang ihi na wala sa hulog. At kung sinabi nga ni Senator Juan Mig Zubiri na mag-isa na lamang si Risa Hontiveros, ibig sabihin ba nito mga kababayan na may katotohanan ang di umano'y kumakalat na balita na talagang sasanib na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa majority? Naku po, papaano na kaya ang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros? Tila iniwan ka na sa ere ng mga kapwa mo dilawang pink. Tila totoo talaga ang katagang ang gaba di jud magsaba. Ayon pa sa kumpirmadong balita ng Billionaire News Channel na inilabas online, Risa iniwan ni Kiko Bam sa ere. Senator Juan Miguel Mig Zubiri says he feels sorry for Senator Risa Hontiveros as she was left by fellow Pinklawan Senators Bam Aquino and Francis Kiko Pangilinan in pushing for an independent Senate block. He noted that Aquino and Pangilinan, both no opposition figures, have already aligned themselves with the Senate majority by backing the leadership of Senate President Francis Chis Escudero. Ayon nga kay Senator Mig Zubiri, and I quote, "Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Kampanya siya ng kampanya para sa mga kandidato niya. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang independent block. Ngayon, mag-isa na lang siya." Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magkomento tungkol sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, napakahagard ng mukha ni Senator Risa at malalim na ang mga mata. Hindi na siguro nakakatulog dahil kay alias Rene. Pinagtulungan talaga ang VP para ibagsak pero di sila nagtagumpay. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan. Wala bang gagawin ng batas na nararapat kay Hontiveros? Baka puro investigasyon na lang din at walang mangyayari. Siyempre, sino ba naman ang may gustong madamay sa kahihiatnan niya kung sakaling totoo ang mga sinasabi ni alias Rene na witness niya kuno dati? Pero ngayon, nilaglag na siya. Kawawang senadora, pinagkatiwalaan pa naman siya ng taong bayan. Tapos gagamitin lang pala niya sa kasamaan ang boto ng mga Pilipino. Kawawa naman siya. May plano pa namang tatakbo bilang Pangulo. Hindi kasi mananaigang kasamaan. Sa kabutihan, lahat may hangganan. Yan napapala ng mga walang yan na walang ginawa kundi tanim witness, etc. Ngayon, mag-isa black ka. Yan ang black mo kasi wala nang sasanib sa'yo, knowing yung mga pinaggagawa mo. End quote. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alam mo, naawa nga
ako kay Senator Risa. Naawa talaga ako sa kanya. Alam mo, kampanya ng kampanya para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang bloke na independent block. Ang kausap ko pa lang talaga constantly sina Sen Kiko at Bam. Paisa-isa lang yung mga nasa majority noon o mga bagong papasok o babalik. Ngayon mag-isa na lang siya. Nasa Kaya I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. But Ngayon, mag-isa ka na lang. Next time, wala ka na. Di ba? Kawawang Risa Hontiveros. Kaya talagang desperado siyang i-build up ang kanyang pangalan. Di ba? Desperado siyang gumawa ng mga kung ano-anong ingay para maging bida-bida siya. Di ba? Para maging sikat siya, pag-uusapan siya. Na which is yung mga kaalyado niya. Paunti ng paunti. Kawawa ka naman, Risa. Parang si Bam Aquino at Kiko Pangilinan parang ayaw pang sumanib sa'yo. Malapit ka na, Risa. Ngayon, nag-iisa ka na lang. Wala na yan. Sa next, wala ka na. Goodbye sa karir mo. Tapos tatakbo ka bang presidente? Sa ibang balita naman, handa umano ang dating testigo ng Senado na si Michael Maurilio alias Rene na magpakita ng ebidensya na si Senator Risa Hontiveros ang nasa likod ng pag-atake kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa kanyang ikalawang video sa Pagtanggol Valiente Facebook at YouTube accounts nitong Martes, sinabi ni Maurilio na pawang kasinungalingan ang pahayag ng senadora sa kanyang press conference noong June 30. Itinanggi ni Maurilio na nag-text siya kay Hontiveros para magpresenta bilang testigo. Nauna rito, naghain ng cyber libel complaint sa NBI si Hontiveros laban sa mga nasa likod ng Pagtanggol Valiente. Wala ka na kayong kawala. Patay ka ngayon, no? Na back to you ka. Diba? Ang hilig-hilig mo kasi yung bit-bit ng mga witness. Tapos babayaran nyo para bumaliktad. Ngayon, bumaliktad ang witness mo. Paano yan? Diba? May araw ka rin talaga, Risa Hontiveros. Sa lahat ng pinaggagawa mo sa iba, sinira mo ang buhay ng ibang tao dahil sa mga akusasyon mo, Risa Hontiveros. Ngayon na nagsibaliktaran yung witness mo, mahiya ka naman! Kapal-kapal ng mukha mo. Ito pag-usapan natin. Si alias Rene, ididemanda si Risa. Hindi lang ito fake news, kundi sistematikong paninira. Iyan ang giit ni Senator Risa Hontiveros matapos niyang ihabla ang isang dating witness at ilang mga vloggers sa Justice Department. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Yan ang linis, no? Kung makapagsalita si Risa, sinusubukan nilang ibaon ang totoong kwento. Ang totoong kwento, tanim witness ka, Risa. Matapang na pahayag ni Senador Risa Hontiveros kaninang umaga matapos niyang magsampa ng cyber libel complaint sa DOJ laban kay former Senate witness Michael Maurilio at 6 pang personalidad. Kasunod yan ng viral video ni Maurilio na sinasabing binayaran umano siya ni Hontiveros ng 1 milyong piso para tumestigo laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Matatanda ang unang lumutang si Maurilio noong nakaraang taon. Sinaktan daw siya ni Kibuloy at nakaranas pa ng sexual abuse mula sa ibang KOJC member. Ayon kay Hontiveros, hindi nila inaalis ang posibilidad na biktima pa rin si Maurilio hanggang ngayon. Pero kinakailangan daw nilang magsagawa ng proper legal action dahil sinisira. Ano yung hawak mo mga papel? Baka yung loob niyan walang laman. Kasi may pagkakaparehas kayo ni Claire Castro eh. Ha? Baka peke yung papel na yan ha. O kung ikaw ay peking tanim, ikaw ay tanim witness o naglalabas ng peking witness. Ito naman si Claire Castro naglalabas ng peking papel.
Yung front page lang pala meron, yung mga kasunod, bond paper na lang, pambira. Oh. Ha? Yung galit na galit sa fake news peddler, siya pala ang fake news. Si Claire. Oh, dapat makita natin yung papel na yan kung may laman ba yan. Raw ng mga pahayag ni Maurilio ang kredibilidad ng iba pang mga testigo. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob. Nakita nyo ha? Una, kitang-kita mo yung connivance. Yung pagsasama-sama. Yung unity team nitong mga to, ng pula at ng dilaw. Diba? Kasi nga, diba, sinabi ni alias Rene na even yung mga witnesses ay kasama niya, yung witnesses sa ICC ay kasama niyang binahay ni Risa Ontiveros. Diba? So, ibig sabihin, yung may mga pakulo ng pagkidnap kay Tatay Digong, yung may pakulo ng patungkol dito sa ICC, kasabwat ni Risa Ontiveros. At they are the same people na nagsasabi at laging nagbabanggit ng fake news peddlers, fake news sila, fake news ang DDS, fake news. Yan po ang ditanya nila. Kaya nga even sinabi ko sa inyo, even si Claire Castro, yan ang salita, fake news. Yan ang ginagawa nilang litanya. Yan ang magkakakampi na yan. Yan ang mga magkakasabwat na yan. Pero tingnan nyo, sila ang lumalabas na fake news. Una, yan ang observation. Binanggit niya fake news. Pangalawa, hindi niya dinadaan sa kanya. Dinadaan niya doon sa mga witnesses na iba. Naglakas ng loob. So kinikuha niya yung amor ng taong bayan. Teka muna, sinisira nyo itong mga witnesses na nagtaya ng kanilang buhay. Yung mga witnesses na naglakas ng loob. Yan yung drama gustong palabasin nitong si Risa. Pero sa katunayan, siya ang tanim witness. She is not concerned about the witnesses. Walang pakialam yan sa mga witnesses. Dahil kung may pakialam yan sa mga witnesses, hindi siya nagtatanim ng witness. And yung kay alias Rene is not her first time. Strike 3 na nga yan according to Topacio. So may pattern na po ito na may kalokohan sa mga witnesses na binabahay ang mga witnesses. Nakukuha nyo po? And ngayon, ang ginagawa niyang kumuha ng amor, ay ginagamit niyang panangga yung mga witnesses. Parang yung mga politikong naririnig nyo, gagawin natin ito para sa mga mahihirap. Ito mga ungas na mga politikong nagsasabi ng ganun, sila ang nagpapahirap lalo doon sa mga mahihirap, pero sila yumayaman. Tingnan nyo syudad nila, pahirap ng pahirap. Pero sila payaman ng payaman. Diyan mo malalaman kung ang politiko magnanakaw. Yeah? Ito ang drama ngayon ni Risa. Sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Kasama sa iba pang mga sinampahan ng reklamo sina Attorney Ferdinand Topacio at online personalities na sina Banat Bay. Nang pangalawa si Banat Bay, no? So yung alias Rene, tapos si Topacio, tapos si Banat Bay na, tapos si Ka Eric at iba Jeffrey pa. Celis, Jay Sonza. Jay Sonza at Tio Moreno. Ayon kay Hontiveros, may Ayan ha. Okay, eto lang sa akin. Bakit hindi mo idemanda? Bakit papreskon ka ng papreskon? This is obviously kumukuha siya ng kakampi. Possibly nasaktan to si Risa eh. Ito, wag pong mamasamayin ng mga ibang babae ha. May mga kasi ganyang babae. May pagka-bitter. Hindi lang naman babae, even lalaki. 'Di ba? Pag naiwan, nasaktan, nagiging bitter, kung ano-ano pinagagawa at naghahanap ng kakampi. 'Di ba? Again, hindi lang babae ha, pati lalaki. Yung iniwan. Iniwan kasi ito ni Bam. Iniwan ito ni Kiko. Ngayon, naghahanap siya ng kakampi.
Punta siyang NBI, punta siya ng DOJ. Bakit hindi ka magdemanda? Risa, di ba? Diretso mo na. Labasan kayo ng ebidensya. At yung ebidensya mo na sinasabi, mako-cross-examine yan sa korte. Ilabas mo yung sinasabi mo message. Hinahamon ka namin. Ilabas mo doon sa korte. Dapat nga nagpunta ka ng NBI, hindi, di ba? Dapat pinasuri mo na sa NBI, eto yung text ni alias Rene, imbestigahan ninyo. Obviously, etong si Risa hindi naghahanap ng katotohanan. Para siyang bitter na babae na naghahanap ng kakampi. Kaya nga naman tama si BP Sara. Ako, we encourage alias Rene kung asaan ka man ngayon. Kung naririnig mo man ako, dapat idemanda mo si Risa. Kasi ayaw niyang dalhin sa korte eh. Ikaw na ang manguna alias Rene. Tama si BP Sara. Magkalabasan kayo ng ebidensya. Kung ano mang ebidensya mo, ako sasabihin ko sa inyo, pag walang ebidensya to si alias Rene, ako mismo magdidiin kay alias Rene araw-araw. Kaya nga, dalhin nyo sa korte. Dapat magdemanda si alias Rene sa korte. Magkakaalaman. Kasi ang ginagawa nito si Risa ay press release. Trial by publicity. Presko ng preskon. Naghahanap ng kakampi. Sapat na basihan para masabing parte ang mga ito sa isang systemic attack laban sa kanya at sa mga testigo laban kay Kibuloy. Agad namang umalma ang ilan sa mga respondent. Ayon kay Celis, isang pag-atake sa free speech and freedom of expression ang isinagawang hakbang ni Hontiveros. Ganito rin ang depensa ni Moreno. Alam mo, may malaki ang punto nitong si Ka Eric eh. Ang inaatake ni Risa, yung karapatan nitong mga vloggers magsalita. Hindi po pwedeng tanggalan mo ng opinion ang social media, ang mainstream media, o anong klaseng media. Nasa batas po yan. Freedom of the press, kasama yan. Dapat ang inaasikaso mo si alias Rene. Magtuos kayo. Bang ni Hontiveros. Ganito rin ang depensa ni Moreno at sinabing nagsulat lamang siya ng summary at commentary sa lumabas na video. Sa kasalukuyan, nakabinbin din ang isinampang reklamo ni Hontiveros sa National Bureau of Investigation. Aniya, pinag-aaralan pa ng kanyang legal team kung anong mga hakbang pang kanilang gagawin para mapanagot ang aniyay malaking grupo o Gusto mo mapanagot? Idemanda mo. personalidad na nasa likod ng video ni Maurilio. Para sa agenda, Joash Malimban. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpalang pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap
ang api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatan niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.